Yan. Yan. Hindi ko alam eh. Good naman kasi na nakakuha ko yung idol eh. Good naman. Wala Naka-jumper. bakit walang bracket to? Ganyan na yung... Kaya naman pala. Galing sa Bangga po, ano? Oo. Wala mang sasadsad. Nagpuputok daw po ng 25 amperes. Sige po, try natin gawin. Masaklap dyan, baka may problema dyan. Easy yun. Ano ba ganito? Okay, good day mga Korski. So welcome back to my page. So, meron tayo ditong customer from Angat. Problema is nagpuputok yung 25 ampere. So mga Korski, pag tayo naka-encounter ng ganitong motor, susuriin natin at tatanungin natin kung ano nangyari sa motor. So ito, nabili to sa yung mga warehouse na nagbabay and sell. Baga yung mga mura kung magbenta. Itong motor na is galing sa Bangga. Kung mapapansin natin, wala na pinaka-brace o bracket ng ating ECU. Siyempre, pag galing sa Bangga mga Kaworski, may naging problema dyan. Tulad na to, nilagyan nila ng electrical tape. Okay. So, ibig sabihin mga Kaworski, nadamit din pati yung kanyang socket ng ECU. So, pwedeng dyan po nagmula yung kanyang problema. Nagdidikit siguro yung positive at negative. So, ano yan, pag mga 25 ampere, I mean, mga red wire yan mga Kaworski. So, yan yung magiging problema niya. Okay. Subukan natin gawin. Ito ang problema, mga Kaworski. Okay mga Kaworski, kasi ito yung mga sample na nagpuputok siya ng fuse. 15 ampere lang, alakas akong pero 25 po yung nakalagay dito. Susihin natin. Ayun. Ewan ko kung nakita sa video, pero nagputok siya. So, ayan. Putol na naman. So, dito mga Kaworski, sa kanyang pinakasakit, nakikita ko naman wala namang problema. Pero syempre, maraming, baka sabihin ng iba, ECU kaagad. Wag muna natin asgan na ECU. So, sinabi ko yung baka kanina, baka. Pero dito nakita ko kasi mga sakit niya is okay naman, Okay naman yung mga pin. And then dito, wala rin naman problema nakikita. So, wala akong nakikita problema rito mga Kaworski. Ngayon, meron akong nakita kasi dito bagong tape. Okay. So, dito sa may baba, ito. Kasi galing to sa Bangga. Pero nung nakuha nila ito mga Kaworski, is okay naman daw to. Siyempre, hindi naman nila bibilin to nang hindi okay. Ngayon, double check natin yung nandito. Siyempre, yan yung papunta sa battery, Baka meron kasing nag-short yan na wire. Okay, so, buksan natin. Okay. O, babaklasin na natin ang arnes para sigurado. Okay. Nababaklas na lahat. Hindi ko pa rin natin trace ang problema.
Pag wala tayong nakita sa harness, alam na. Alam niyo na kung ano problema na yun. Ganyan gumawa si Honda. Quality. Okay. Mga Korsky, pag wala tayong nakitang problema sa harness, alam nyo na. May damage ang ECU pag ganun. Kaya natin to bubungkalin lahat para po matrace o ma-confirm natin na nandun talaga problema. Kasi pag wala namang grounded dito, ibig sabihin, nasa ECU na problema. Pero wag muna natin isgahan. Okay mga Korsky, so ito na. Na-confirm na natin kung alin yung problema na to mga Korsky. Ang problema na to talaga ay ang ECU. Okay. So paano natin na-trace na ECU yan? So sabi ko nga sa inyo mga Korsky, hindi tayo manghuhula basta-basta. So dinedemo ko yan sa may-ari. So nandito yung mga may-ari. So ngayon tumitingin na sila sa marketplace. Ito mga Korsky, ito pa lang ang kinakabit natin. Ito kasi yung sa may charging, yung linya ng charging. Okay, itong red at saka green na to. So, dito yung nakakabit sa may ilalim ng ECU. Ito kaya ko naman na-confirm yan na yan ang problema. Hindi pa natin kinakabit yung socket na to. Na kahit may damage yung pinaka-ECU socket niya, ay goods naman to. Sa na-test ko na to, wala namang problema to mga pin. So sa ECU, sure bull ako, walang problema dyan. Pero ganito mga ka-Korsky, siguro under to sa gagawin kong proseso na hindi ko ikakabit to. Yun nga lang pala, hindi ko connect kasi yung positive ka, hindi siya mag-i-start. Kasi easy dyan to, pero kung may starter to mga ka-Korsky, pwede natin mapa-under to na hindi natin kakabit to. Under yan kung mayroong sipaan, So nga lang, pag kasi kinabit na natin to, nagpuputok na siya ng fuse mga ka-Korsky. So ito, dedemo ko sa inyo. Kahit 15 amperes lang, wala namang problema dyan. Baka sabihin ninyo, 15 amperes lang kasi nilalagay mo, kaya pumuputok. Hindi. Kahit 15 amperes yan, hindi dapat pumutok yan. Hindi pa naman tayo nag-i-start Kinakabit pa lang natin yan Ayan nagkabit tayo rito mga ka-Korsky na 15 amperes. So kabit muna natin battery. Dedemo ko lang sa inyo ang actual para may idea kayo. Kabit natin yung battery. So ngayon naghahanap kami ng ECU. Ang problema kasi dito sa ECU niya mga Korsky galing sa bangga. Kaya hindi naman mahirap ipaliwanag sa may-ari kasi may katibayan naman na nanggaling talaga sa bangga. Yun lang ang mahirap. Kaya mga Korsky sa mga bibili ng mga motor, huwag kayong bibili ng bangga. Medyo kasipigado kayo doon. So ito, papakita ko muna sa inyo, So ito yung pinaka 15 amperes, so wala pong tama yan, Ayan, goods na goods yan. So ito lang ay kakabit natin. Para lang may idea kayo, pag kayo halimbawa, napunta sa ibang shop, mga ka-Korsky, may idea kayo kung paano i-troubleshoot yung motor ninyo kung sakali na, Kasi kumisa kasi malayo kayo sa amin. Ito mga ka-Korsky, ito naka-on na yung susi niya, naka-on na po yan, Ayan. Ngayon, isasalpa ko lang to. So, dito na lang tayo titingin sa may baba, yung pinaka-fuse niya. Tignan natin kung puputok. Ayun, makita nyo? Ito pa lang po sinasalpa ko dyan, Ito pa lang. Pumutok na siya. Okay. So, yung pala sinasalpa ko, pumutok na siya. So, hindi ko alam kung ano naging problema rito sa loob, Pero, basta sure bull ako na charging yung naging problema niya. Kasi magkasama na kasi charging dito So ngayon maghanap kami, ang code ng niya, EC niya is B71. So yan yung hahanapin natin mga ka-Korsky. K6OR B71. Ito yung pinaka-code ng ECU.
So yan, confirm na natin ang problema na to, ECU. So ibabalik ko na sa dating harness. Kung wala kami makuha ngayon, loobin na baka bukas, hindi naman nila to kukunin nyo baka sakali. Oo, kasi ano pa po yan isi-safety ko pa kasi wiring tapos gagawa natin ng bracket dito para sigurado. So ayan mga ka-worshki, So hindi ko alam kung ano nangyari sa may ECU pero isa lang alam ko. Ito yung umuuga. Ayan. Ang ECU dapat hindi ganito. So, ayan na nagiging problema ng mga version 2 kasi nga dito na sa version 2 kasi sa una nakalagay yung mga ECU. Kaya dapat talaga safety ang mga socket nila mga ka-worshki o yung mga brace nila, dapat hindi sila manginig. Dahil pwedeng, pag nagsishaky kasi yan, pwedeng masira yung board nung ECU. So, pwedeng ganun na nangyari dito. So, ayan. Para lang may idea kayo mga ka-worshki. So, hanggang dito na lang muna video. Update ko na lang kay mga ka-worshki kung mayayari ko to pag nakahanap na kami ng ECU para sigurado. Ito muna i-upload natin ngayong araw. Salamat! Okay sa mga ka-worshki ito, nagpabili tayo ng di naman totally bago si Godama ng ECU lang. Mapapansin niya, so yan i-check upin natin. Tignan natin kung sureable ba yung troubleshooting natin So, ito sinabi sa inyo, kahit 10 amperes lang po, 15 amperes lang yan, na-under po yan. Hindi po magpuputok ka. Kasi baka i-question nyo dun sa akin, na ba't kasi 15 amperes nilagay mo, 25 yung nakalagay dyan. Diba? So, ipapakita ko sa inyo mga ka-worshki ko. Tignan natin kung working na talaga, Ayan. Okay, and then, sa susunod, gagawa natin siya ng bracket para, So, ngayon mga ka-worshki, ito yung bagong ECU. So, ayan, wala nang pingas. Kaya, sureball ako na okay na to, plug and play lang. And then, kabit natin yung battery. So, pakita ko sa inyo mga ka-worshki na. Tingnan natin kung all goods na talaga yan. Okay. Battery. Ayan. Hindi ko pa ina-harnessan So, bali, pang na to, pang 2 days na dito kasi naganap pa sila ng ECU. Ano ba? Ito. Ayan. Okay, so yan, setup natin. Kabit lang namin. Yan walang scripted ng mga ka-worshki para makita niyo kung legit ba talaga yung troubleshooting natin. Kabit mo na ito Okay, dito lang ako Yan, buka natin kung working na. Okay. Hindi na to. So, ayan, nakabit na natin lahat, Testingin natin. Para saan po, boys? Okay sa'yo mga ka-worshki, Sige, panda rin mo, boy. Tingnan natin kung ratcha na. Ops. Wala pa yata yung dyan. May problema rin kasi sa akin natin. Asan na yung wire dito? Baka ng wire. May problema kasi itong sa akin mga ka-worshki. Ayusin din namin ito mamaya. Ayaw mo God. Kasi isa yan sa mga problema na sinasabi na may-ari. Mas pwede ba ang tingin na konting langis na? Ang kadena lang? Nakalubog po sana.
Tignan niyo po, may makuha kayo dyan. Hindi po lang siya. Wala po kami langis na naka, ano. So, ayan mga Kowarski. Sige nga, on mo nga. On mo nga muna, boy. Dito muna tayo. On na. Naka-on na ba? Ayan, sige. Start mo. Ano ko working. Ayan. Mandar na mga Kowarski. So, ayan na mga Kowarski. Okay na siya. Okay na ba? Oo, ang confirm na natin talaga, easy yung talaga yung problema nung troubleshooting natin. So, ang sa akin lang naman kasi mga Kowarski, kaya naman namin ma-detect kung ang problema talaga is yung ECU, ano. Simple lang yan mga Kowarski. Pagka buo po yung harness, automatic, may problema dito. Tsaka dapat i-troubleshoot nyo. Kasi isa sa mga sinyalis ng sirang ECU, nagpuputok ang fuse. Yun yung mga problema. Kaya, pag po kayo nagpapagawa ng motor, mga Kowarski, maging ano po kayo, matanong kayo sa mga mekaniko na gumagawa para sigurado po yung troubleshooting nila. Kasi kayo po ang kawawa, pagka mali-mali troubleshoot nila kung anong pinapabiling pyesa, hindi naman yun ang problema. So dito ngayon mga Kowarski, wala tayong ibang pinalitan kundi ECU lang. Ngayon, doon sa may harness, kaya naman kasi baklas yan, di ba? Nakita nyo nga, dahil iniwan natin, dahil dinedemo natin sa may-ari yan. Ngayon, walang problema sa harness. Confirm natin na easy ang problema. So, yun lang mga Kowarski, ano? So, ang gagawin na lang namin dito, assembly na lang namin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung finished product niya and then yung paglalagyan po ng bracket, ano? Dahil nga sa yung pinaglagyan nila kasi uuga-uga. So, ngayon, gagawin natin siya ng bracket. Okay? So, hanggang dito muna mga Kowarski video. Set up ko muna yung wiring. Ayusin ko muna. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Ito na po siya.
Okay, sa mga course, ito na yung gawa namin, ano. So, nilagyan namin ng ganito kasi nga mawala na yung bracket dahil wala na pong pagsasalpakan ng cover niya. Tsaka wala po yata eh. Wala yung pinaka-cover niya rito eh. Kaya ginawa na lang namin improvise ano. Kasi dapat hindi po yan nababasa. Okay. Hindi ko alam kung anong nangyari, bakit nagkaroon ng problema ECU. Pero syempre, galing sa bangga, yun ang mga unang suspend natin ano. Ngayon mga course, ito nangyari natin. So same process pa rin ng dati yan, yung bracket ng mga ano. So dito pa rin siya nakalagay. Dati kasi dito nila nilagay yung ECU eh. Maling-mali po yan ano. So yan, ginawa namin ng improvised na bracket. Matibay na rin yan. And then, yan, nakaayos na lahat yung mga wiring. So binalik natin sa dati ano. So yan, ganyan lang mga course. So sana may nakuha kayong idea kung paano mag-troubleshoot ng sirang ECU. So ito pinakita ko lang. And then ito nga pala 15 amperes lang po yan ah. Ayan. O baka sabihin niyo, kaya yung mga nagsasabi kasi na kasi baka question niyo dahil hindi 25 nilagay ko. Nagpupuntok talaga. Hindi po. Kahit 15 amperes yan, hindi pupuntok yan. Ayan o, iwan natin ha. O, nakawan yan. Okay, start natin. O, ayan, nag-i-start yan. Okay, so para lang klaro lang mga Kworski, ano. So yung mga nilalabas namin video, hindi naman po scam yan. Dahil wala kaming, ano na, scamming kayo, anong mapapala namin sa inyo. Kami nagsishare lang ng knowledge. Nasa sa inyo na lang po yan kung gusto nyo maniwala o hindi. Pero sa mga naniniwala sa amin, maraming salamat po. And then, di naman namin nagagawa ng mga to kundi kalooban na nasa taas, ano. So lahat ng mga bagay na yan ay kumbaga, nag-aabilin tayo sa taas para lang maayos natin ng tama yung mga ginagawa namin dito sa shop. Kaya sa mga nais magpagawa sa amin, ang location natin ay Putos, Bulacan. Hanapin niyo lang po sa Google Map Kworski Motor Shop. So salamat po sa panonood ninyo sa mga tutorial namin kung paano maghanap ng problema sa mga motor ano, in case na hindi umaandar yung motor ninyo. Okay? Sila mga Kworski, maraming salamat. God bless you all sa inyo lahat.